Hindi siguro malalaman ni Liu Ruyan, ang prinsesa ng kabataan, kung ano ang nawala sa kanya para sa tinatawag na henyong pintor na si Lin Yu. Akala niya hindi ko nakita, sa likod ng entablado ng art exhibit, personal niyang inilagay ang antigong fountain pen na binigay ko sa kanya sa loob ng 3 taon. Sa bulsa ng kamiseta ng estudyante ng Nan University. Iyon ang wish ko sa birthday ko, ngayon ay naging regalo na para sa kanya. Hindi ako sumugod para magtanong, ni hindi rin ako nag-hysterical. Kalmado lang akong nagpadala ng mensahe sa assistant ko. Ipinapaalam sa legal department na gumawa ng divorce agreement at saka itigil na ang financing sa pamilya Liu. Kung gusto niyang tumulong sa mahihirap, ipatikim ko sa kanya. Kung kaya pa ba niyang panatilihin ang kayabangan niya sa gitna ng unos kapag nawala na sa kanya ang malaking puno ng pamilya He. Nang lumitaw si Liu Ruyan kasama si Lin Yu sa gitna ng King Palace banquet. Tila nagyelo ang hangin sa paligid. Ang lalaking nakasuot ng kupas na maong ay nahihiyang nagtatago sa likod ni Liu Ruyan. Mahigpit na hawak ang mamahaling antigong Montblanc pen. Pag-aari ko yon o kaya? Dati kong akala na pag-aari ko yon. Pusang lumayo ang mga tao sa paligid. Nagpapalipat-lipat ang tingin nila sa akin at kay Liu Ruyan. May halong panunuya dahil alam nilang may mangyayari. Tutal, si Hikyang, ang tagapagmana ng pamilya He, at si Liu Ruyan, ang dalaga ng pamilya Liu. Kilala sa industriya bilang mga taong may parehong interes. Sino ang mag-akala sa ganitong okasyon? Magdadala siya ng estudyanteng hindi pa nakapagtapos para magpakilala. Lumapit sa akin sina Hikyang at Liu Ruyan nang may pag-aakalang walang mali sa ginagawa niya. Tila lahat ng ginagawa niya ay hindi dapat questionin. Si Lin Yu, isang batang pintor na may talento. First time niyang dumalo sa ganitong klaseng okasyon. Medyo nahihiya siya, huwag kang sumimangot. Sumilip si Lin Yu mula sa likod niya. Tumingin sa akin ang mga mata niyang parang batang usa. Ang hina ng boses niya. Magandang araw po, yan ay ako po si Lin Yu. Madalas banggitin ni Sister Ruyan, madalas pong banggitin ni Emma Liu ang pangalan niyo. Napakaganda ng paraan ng pagtawag niya kay Sister Ruyan. Iwinasiwas ko ang baso ng wine na hawak ko, tumingin ako sa pen na nasa dibdib niya. Umisi ako. Lin, parang pamilyar ang pen na yan. Namutla si Lin Yu. Hindi niya sinasadyang tinakpan ang dibdib niya. Naguguluhan siyang tumingin kay Liu Ruyan. Nakakunot ang noo ni Liu Ruyan. Hinarang niya ito. May halong inip sa boses niya. Isang pen lang iyon. Nakita kong lapis lang ang gamit niya sa pagpipinta, kaya binigay ko sa kanya ang pen na nabili ko kamakailan. Bilang boss, hindi mo ba alam na kailangan munang patalasin ang kagamitan para magawa ng maayos ang trabaho? Hindi ko alam. 3 taon akong naghanap ng taong makakatulong sa akin para lang mabili ang pen na iyon. Alam na alam niya iyon. Pero tumango lang ako at mumiti. Naintindihan ko. Siyempre naintindihan ko. Dahil bigay iyan ni Emma Liu, dapat ingatan iyan ni Emma Lin. Tutal, ang halaga ng pen na iyan ay katumbas ng sahod mo sa loob ng 10 taon. Namula agad ang mukha ni Lin Yu. Napuno agad ng luha ang mga mata niya. Tila napahiya siya ng sobra. Alam ko pong mahirap ako. Pero may dignidad rin po ako. Yan ang gustong-gusto ni Liu Ruyan. Marupok, sensitibo, at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Madaling masira. Galit na galit si Liu Ruyan sa sinabi ko. Sa tingin niya, inaabuso ko ang kapangyarihan ko, tinatapakan ko ang dignidad ng isang artist. Hikyang, hindi mo kailangang magsalita ng ganyan, di ba? Hinaan ni Liu Ruyan ang boses niya. May babala sa mga mata niya. May talento si Lin Yu. May likas na galing ang mga gawa niya. Hindi mo yon kayang sukatin gamit ang pera. Napatawa ako. Talento. Tinawag ko ang assistant ko. Sa harap ng lahat, kumuha ako ng dokumento mula sa bag ko. Dahil ganoon kamahalaga kay Emma Liu ang talento, ito. Basta ko na lang inihagis ang dokumento sa mesa. Ito ang sponsorship contract para sa sikat na Golden Paintbrush Award. Dahil ganoon katapang si Kim Lin. Mag-sign tayo ng kasunduan. Kung hindi siya mananalo sa loob ng 3 taon, dapat niyang ibalik ang 3 beses na presyo ng pen na yan. Kasama ang interes ng investment ng Liu Group sa mga nakaraang taon. Natakot si Lin Yu at umurong. Tumingin kay Liu Ruyan para humingi ng tulong. Sister Ruyan, gusto ko lang pong magpinta. Ayokong madungisan ng pera. Napakayabang. Ayaw madungisan ng pera pero isinuot ang 2 milyong pen sa pinakakitang-kitang bahagi ng dibdib niya. Bahagyang nagtawanan ang mga bisita sa paligid. Lahat sila ay veterano. Alam na nila ang nangyayari. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Gusto niyang protektahan si Lin Yu. Padabog niyang tinabig ang kontrata. Malamig niya akong tiningnan. Hikyang, may sakit ka ba? Celebration party ito, gusto mo bang sirain ang gabi ng lahat? Hindi ba't ikaw ang sumisira sa gabi ng lahat? Nawala ang ngiti ko. Tumingin ako kay Lin Yu. Nakakatakot ang maputla niyang mukha. Magdadala ka ng binatang hindi marunong ng basic business etiquette. Ang tanging alam ay magtago sa likod ng babae at umiyak sa ganitong klaseng pagtitipon, Liu Ruyan.
Gusto mo bang ipaalam sa lahat na ang pamantayan ng Liu Group ay bumaba na sa ganitong punto? Ang dangal ni Liu Ruyan. Mabilis na bumibilis ang paghinga, tuluyan ng tumulo ang luha ni Lin Yu. Nangangatog ang kanyang kamay habang inaalis ang fountain pen. Inilapag ito sa mesa. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat, Yunehi. Huwag mong sisihin si Ate Liu yan. Para sa akin, matagal na akong patay. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha at tumalikod para tumakbo. Napaka-standard na paraan ng pag-atras. Gaya nga ng inaasahan, naawa si Liu Ruyan. Hinawakan niya si Lin Yu at bumaling para tingnan ako ng masama. Ako ang nagbigay sa'yo ng pen. May karapatan akong gawin ang gusto ko rito. Lin Yu, isuot mo. Tingnan ko kung sino ang magsasabi ng kahit ano. Muli niyang ikinabit ang pen kay Lin Yu at pagkatapos, sa harap ko. Hinawakan niya ang kamay ni Lin Yu. Dahil hindi kami welcome dito, aalis na kami. Habang pinapanood ko ang kanilang paglayo, hindi ko sila pinigilan. Itinaas ko lang ang baso ng alak. At ininom ito ng tuluyan. Sige, umalis na kayo at huwag na kayong magbalak na bumalik. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aming villa ni Liu Ruyan sa Burol. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil naiwan ang aking personal na selyo sa study room. Dahil napagdesisyonan ng magdiborsyo. Kailangang gawin agad ang paghihiwalay. Iyan ang obligasyon ng isang negosyante. Pagkabukas ko ng pinto, maliwanag ang ilaw sa sala. Hindi ko inaasahan na mas maaga pa silang nakabalik kaysa sa akin. Mas hindi ko inaasahan na si Lin Yu ay nakasuot ng aking pajama at nakaupo sa aking leather sofa. Hawak niya ang pinakamahalagang black vinyl record ko. Iyon ay gawa ni Celebidache. Isang rare na Bruckner na kakaunti lang ang kopya sa buong mundo. Nang makita niya akong pumasok, halatang nagulat si Lin Yu. Nanginig ang kamay niya at pak. Nahulog ang record sa marmol na sahig, nabiyak sa dalawa. Sa sandaling iyon, naging napakatahimik. Kalalabas lang ni Liu Ruyan mula sa kusina, may dalang 2 baso ng mainit na gatas. Natigilan siya nang makita ang eksena. Mabilis ang naging reaksyon ni Lin Yu. Halos agad siyang lumuhod sa sahig at pinulot ang mga piraso. Nasugatan ang kanyang daliri. Dumugo, nasaktan siya at napangiwi. Tumingin siya sa akin na nagluluha at pagkatapos ay tumingin kay Liu Ruyan. Pasensya na, Yin Erhi. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang makinig ng musika para mag-relax, hindi ko inaasahan na. Ibinaba ni Liu Ruyan ang gatas at tumakbo para hawakan ang kanyang kamay, nag-aalala. Dumudugo, bakit ang iingat-ingat mo? Bumaling siya sa akin. Nakakunot ang noo para bang ako ang may kasalanan. Hikayang, isang record lang yon. Kailangan bang tingnan mo siya ng ganyan? Isa pa, bata pa siya. Nasugatan na nga ang kamay. Nakatayo ako sa may entrance. Pinapanood ang eksenang ito at bigla akong nakaramdam ng pagkasuklam. Ang pajama ko, ang sofa ko, ang record ko. Ngayon, pati ang asawa ko. Parang wala na akong lugar sa bahay na ito. Liu Ruyan, kalmado kong sinabi, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa kalagitnaan ng taglamig. Paalisin mo siya. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Liu Ruyan. Anong sinabi mo? Umuulan sa labas, walang masakyan dito. Saan mo siya papupuntahin? Ayokong ulitin ang sinabi ko. Nilagpasan ko ang basag na record, lumapit ako sa kanila. Tiningnan ko ang inosenteng lalaki mula sa itaas. Emmeline. Pagpasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot, paninira ng mahalagang gamit ng iba. Aalis ka ba ng kusa? O tatawag ako ng pulis? Napaatras si Lin Yu at sumiksik kay Liu Ruyan. Ate Ruyan, natatakot ako. Tumayo si Liu Ruyan. At humarang sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagkadismaya. Hikayang, kailan ka pa naging ganito? Noong kinasal tayo, sinabi nating magiging mapagparaya tayo sa isa't isa. Nasaan na ang galang mo? Galang, tumawa ako. Pero hindi umaabot sa aking mga mata ang aking pagtawa. Ang galang ay para sa mga tao, hindi para sa mga daga na pumapasok sa bahay ng iba. Kinuha ko ang aking telepono at agad na tinawagan ang security ng subdivision. Unit 1 sa Burol. May pumasok na estranghero. Pakisuyo, magpadala kayo ng tao para linisin ito. Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Para bang ngayon lang niya ako nakilala? Ikyang, nasisiraan ka na ba ng ulo? Para sa isang maliit na bagay na ito, gusto mong ipahuli siya sa mga security guard. Saan mo ilalagay ang kanyang mukha? Mukha, ibinaba ko ang telepono at malamig siyang tiningnan. Nang isuot niya ang aking pajama at galawin ang aking mga gamit, nawalan na siya ng hiya. Kung wala na siyang hiya, bakit ko pa siya bibigyan? Ang pinuno ng security team ng property ay isang retiradong veterano. Mabilis ang mga kilos na parang nagsasagawa ng laban. Wala pang 3 minuto, 4 na nakaitim na uniforme. Na malalaking lalaki ang sumugod sa sala. Mahigpit pa ring nakakapit si Lin Yu sa braso ng leather sofa. Parang palakang itatapon sa kumukulong tubig nang makita ang mga security guard. Ang kanyang maputlang mukha ay biglang nawalan ng kulay at ang buo niyang katawan ay umuurong. Tumingin siya kay Liu Ruyan na may gulat sa mga mata. Ate Ruyan, tulungan mo ako, natatakot ako.
Ibinuka ni Liu Ruyan ang kanyang mga braso upang harangan siya, tulad ng isang inahing manok na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw. Sumisigaw siya, sinong magtatangkang gumalaw sa kanya? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Tingnan ko kung sino ang mangangahas na gumalaw. Hindi man lang kumurap ang pinuno ng security. Diretso siyang lumapit sa akin at bahagyang yumuko. Ano ang gagawin? Itinuro ko ang lalaki sa sofa na nakasuot ng aking pajama at sinabi sa isang kalmadong tono, linisin ang basura. Nakuha. Sumenyas ang pinuno ng security at lumapit ang dalawang security guard. Binuhat si Lin Yu sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Lumalabag kayo sa batas. Si Lin Yu ay sumigaw ng malakas at ang kanyang mga paa ay sumisipa sa hangin. Ang leader sofa ay nagkaroon ng ilang nakakasilaw na mga gasgas mula sa kanyang mga paa na walang kuko. Si Liu Ruyan ay sumugod tulad ng isang baliw at sinubukang punitin ang mga damit ng mga security guard. Umalis kayo mga asong bantay. Naniniwala ba kayong lahat kayo ay mawawalan ng trabaho bukas? Hindi pinansin ng mga security guard ang kanyang pagwawala. Ang kanilang mga kilos ay propesyonal at marahas. Kinalagkad si Lin Yu papunta sa pintuan na parang isang patay na aso. Malakas ang ulan sa labas. Nakabukas ang pinto ng villa. Ang malakas na hangin na may kasamang ulan ay pumasok, binabasa ang mamahaling karpet. Si Lin Yu ay kinalagkad. Ang kanyang silk pajamas ay napunit, nagpapakita ng kanyang payat at maputlang dibdib. Nagpupumiglas siya ng desperado. Kinamot ng kanyang mga kuko ang mga siwang sa sahig, na lumilikha ng nakangingilong ingay. Saklolo! May nagpapatayan. Inaabuso ng mga mayayaman ang kanilang kapangyarihan. Sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang boses ay tumagos sa mga ulap at naging napakaingay sa residential area ng villa sa Burol. Hindi nagtagal. Isang online blogger na may hawak na self-stick at nagla-livestream ng pagtuklas ng mga mansyon sa ulan, ay nag-aalala na walang material. Nang marinig niya ang ingay, ang kamera ay agad na nag-zoom in tulad ng isang pating na nakaamoy ng dugo. Ang mga flash ng kamera ay galit na nag-flash sa maulan na gabi. Mga kaibigan, malaking scoop. Talagang malaking scoop. Ang boses ng blogger ay nanginginig sa excitement. Ang kamera ay nakatutok kay Lin Yu na itinapon sa labas ng pintuan. Nakikita niyo ba? Number 1 sa Burol. Iyan ang bahay ng mga he. Isang lalaki na nakasuot ng pajama ang itinapon. Sumisigaw pa rin ng saklolo. Itinapon si Lin Yu sa putik. Basang-basa, dumikit ang kanyang buhok sa kanyang anit, parang basang sisiw. Gusto niyang tumayo nang makita niya ang kamera, agad na nag-acting siya. Nagpanggap siyang bumagsak sa putik, tinatakpan ang kanyang dibdib, na parang bugbog sarado. Nagsusumamo siya sa kamera, mga kaibigan, hatulan niyo ako. Basta mayaman ka, pwede ka nalang manakit ng tao. Ako lang ay isang estudyante ng sining. Ang popularidad ng livestream ay agad na sumabog. Ang mga komento ay nag-scroll ng baliw. Wow, hindi ba't yan ang tinatawag na henyong pintor na si Lin Yu? Itinapon na nakasuot ng pajama ng lalaki. Pamilyar ako sa kwentong ito. Ang gigolo ng mayaman ay pinatalsik sa kalagitnaan ng gabi. Hahaha, nakakatawa. Sa tingin ko nahuli siyang nakikipag-fling. Dapat ko in. Ang galing umarte. Sayang hindi siya artista. Bakit pa siya nagpipinta? Ang pamagat na, ang gigolo ng mayaman ay pinatalsik sa kalagitnaan ng gabi, ay umakyat sa trending topics sa loob lamang ng 10 minuto. At ang kasikatan nito ay tumataas sa nakakatakot na bilis. Nang habulin ni Liu Ruyan, nakita niya mismo ang eksena. Nabasa rin siya ng ulan. Ang kanyang pinaghirapang ayos ng buhok ay dumikit sa kanyang noo. Nakita niya si Lin Yu na nanginginig sa putik at kailangan pang libakin ng buong internet. Ganap na siyang nawalan ng kontrol. Sumugod siya upang tulungan si Lin Yu. Nakatayo lang siya sa hagdan sa pintuan. Hindi pa ako nadudungisan. Sobra na ang ginawa ko para sa'yo. Mukha, inalala mo ba ang mukha ko? Pinahid ni Liu Ruyan ang ulan sa kanyang mukha. Ang mga mata na minsan ay nagpaibig sa akin ay puno ng ayon ng matinding galit. Sa harap ng napakaraming tao. Ipinahuli mo siya sa mga security guard. Sinampal mo ang mukha ko. Tinatapakan mo ang dignidad ko. Nakaupo si Lin Yu sa kanyang kandungan, nanginginig ang mga ngipin, ngunit hindi pa rin nakakalimutang magdagdag ng gatong sa apoy. Liu Ruyan, gumaan ba ang loob mo? Para makipagtalo ako kay Mehe, sumisingit ako. Hindi ito karapat-dapat na magalit ka ng ganyan. Ang isang ubo na ito ay parang huling dayami na bumali sa likod ng kamelyo. Pula ang mata ni Liu Ruyan sa pag-aalala, abala siyang tumalikod at tinitigan ako ng masama. Naggangalit ang mga ngipin na inihagis ang pinaka-nakamamatay na alas sa kanyang palagay, Hikyang. Dahil hindi ka nagpapakita ng kahit anong awa sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay halos pumiyok, gusto kong makipaghiwalay sa iyo, ngayon. Agad, ngayon din. Tila huminto ang tunog ng ulan sa isang saglit. Tinitigan ni Liu Ruyan ang aking mukha, sinusubukang makita ang pagkatakot, pagsisisi, o pagmamakaawa mula sa aking mukha.
Kung tutuusin, sa nakalipas na 3 taon ng kasal, basta bahagya siyang sumimangot. Sigurado siya, ako man o ang pamilya He. Hindi mahihiwalay sa alyado ng pamilya Liu. Sa kasamaang palad, ang nakita niya ay kapayapaan lamang. Kahit na may bakas ng ginhawa, sige. Inilabas ko ang isang usok, lumingon at kinuha ang isang dokumento mula sa kompartimento ng aking briefcase sa pasukan. Iyon ay isang kasunduan sa diborsyo na matagal nang naisulat, kahit na may selyo na. Binuksan ko ang payong. Lumabas ako sa ulan at iniabot ang dokumento sa kanya dahil nagmamadali si General Liu. Pirahan mo na. Natigilan si Liu Ruyan. Tiningnan niya ang makapal na dokumento. Ang buo niyang katawan ay nanigas sa lugar, tumutulo ang ulan sa kanyang baba, opisyal at pampubliko. Ang nilalaman ng kasunduan ay simple, dahil si Emma Liu Ruyan sa panahon ng kasal ay may hindi wastong relasyon sa iba at paulit-ulit na nakapinsala sa pinagsamang interes ng mag-asawa, ikaw ay isang nagkasalang partido. Bilang kabayaran, kusang loob mong isinusuko ang lahat ng paghahati ng ari-arian sa panahon ng kasal. Umalis nang walang anumang ari-arian. Siyempre, ang mga pagbabahagi ng Liu Group na orihinal na pagmamay-ari mo. Wala akong kukunin kahit isa. Nang marinig ang mga salitang umalis nang walang anumang ari-arian, biglang lumiit ang mga mata ni Liu Ruyan. Ngunit nang marinig na wala akong kukunin kahit isa sa mga pagbabahagi ng Liu, malinaw na gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang paningin, ako man o ang He Group, ay nakadikit lamang sa malaking puno ng pamilya Liu. Hanggat naroon ang mga pagbabahagi ng Liu, siya ay isang reyna na nasa itaas, hindi niya kayang tingnan ang kaunting ari-arian sa panahon ng kasal. Hikyang, niloloko mo ako. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Nanginginig ang kanyang kamay. Pipirma ka ba o hindi? Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya, iginala ko ang aking mga mata kay Lin Yu sa kanyang kandungan, nababasa pa rin ng ulan si Ingalin. Kung magtatagal pa, kung sakaling magkasakit ang mga kamay ng henyong ito, kahit na maghirap ang pamilya Liu, hindi nila ito kayang bayaran. Nang marinig ni Lin Yu ang salitang diborsyo, ang kanyang mga mata na dating madilim, agad na lumiwanag. Hindi niya alintana ang putik sa kanyang katawan, tahimik niyang hinila ang laylayan ng damit ni Liu Ruyan. Sa isang boses na silang dalawa lamang ang makakarinig, sinabi niya, Sister Ruyan, pirmahan mo na, umalis ka sa ganitong malamig na tao. Mas magiging maganda ang buhay natin, maniwala ka sa akin, sundin mo ang sinasabi ko, at mapapakain kita agad. Kay hirap na kasinungalingan, ngunit gustong-gusto ni Liu Ruyan ang ganitong set. Tinitigan niya ang mga mata ni Lin Yu na puno ng pag-asa at pagmamahal, isang kakaibang katapangan ang bumalong mula sa kanyang puso. Siya ang panganay na anak ng pamilya Liu. Siya ay isang marangal na prinsesa, nang wala si Hikyang, magiging maayos pa rin ang buhay niya. Gusto niyang pagsisihan ni Hikyang habang buhay. Sige, pipirmahan ko. Agad na inagaw ni Liu Ruyan ang dokumento. Dahil sa labis na lakas, napunit ang isang sulok ng papel. Inilagay niya ang dokumento sa likod ni Lin Yu. Kinuha ang panulat at malakas na nilagdaan ang kanyang pangalan sa hanay na yon. Tumagos ang dulo ng panulat sa papel. Dumikit sa likod ng papel. Hikyang, pakinggan mo ako. Ibinato niya ang nilagdaang kasunduan sa akin. Nakalapag ang mga dokumento sa putik, ngunit hindi man lang niya ito tinignan, pinilit mo ako. Simula ngayon, tapos na tayo. Kahit na lumuhod ka sa pintuan ng pamilya Liu para magmakaawa sa akin. Hindi na ako lilingon. Inalalayan niya si Lin Yu tulad ng isang matagumpay na general. Itinaas ang kanyang ulo, nakasuot ng mataas na takong, naglalakad palabas na nakatihayang. Umuulan pa rin, ang may batch na pagmamay-ari ko dati ay pinaandar na ng driver. Kaya napilitang mag-abang ng taxi si Liu Ruyan kasama si Lin Yu sa gilid ng kalsada. Ngunit sa ganitong bagyong gabi, at sa isang mayaman na residential area sa Burol, saan ka makakahanap ng taxi? Nang makita ko ang kanilang miserable na figura sa ulan, wala akong kahit katiting na awa. Tumalikod ako at bumalik sa bahay, isinara ang pinto, tinatabunan ang hangin, ulan at ingay sa labas. May natitira pang murang pabango ni Lin Yu sa sala na medyo nakakasuka. Lumapit ako sa malaking bintana at tiningnan ang madilim na gabi sa labas, saka kinuha ang aking cellphone. Dumaloy ang tawag agad. Si Ki ay ang legal director ng grupo. Siya rin ang pinakapinagkakatiwalaan kong strategist. Napirmahan na ang kasunduan. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana. Walang ekspresyon ang aking mukha, at malamig ang aking mga mata habang nagpapaalam sa Departamento ng Public Relations sa gitna ng malakas na ulan ng yelo. I stream ang live video ngayong gabi. Gusto kong malaman ng buong internet kung paano itinakwil ng panganay na anak na babae ng pamilya Liu ang kanyang dangal para sa isang lalaking umaasa sa babae. Tumigil sa kabilang linya sa isang segundo, pagkatapos ay may narinig akong masigasig na boses, naiintindihan. Handa na kami para sa labanan sa opinyon ng publiko.
Idinaingat ko ang aking kamay at tiningnan ang oras. 11:00 na ng gabi. Mayroon pang 10 at kalahating oras bago magbukas ang stock market bukas. Bukas ng umaga ng 8:00, pagsamahin ang lahat ng pondo at simulan ang planye. Ang aking boses ay mahina, ngunit bawat salita ay parang martilyong tumatama sa aking buto. Gusto kong bumagsak ang presyo ng stock ng Liu Group pagkabukas pa lang. Tanggap. Director Ke, bawiin ang financing case ng pamilya Liu. Tiningnan ko si Liu Ruyan at Lin Yu. Sa wakas, nakahinto ako ng isang pribadong sasakyan, sumakay sa sasakyan, at umalis ng nagmamadali. Hindi lamang tayo magwi-withdraw, ipapaalam natin sa lahat ng bangko at venture capital na may transaksyon sa pamilya He. Sinumang mag-invest sa pamilya Liu ay kaaway ko. Ibinaba ko ang telepono. Nagtimpla ako ng whiskey para sa aking sarili. Ang yelo ay tumama sa baso na nagdulot ng malutong na tunog. Liu Ruyan, akala mo ba na ang kasunduang ito sa diborsyo ay ang iyong bargaining chip para takutin ako? Hindi mo alam na yon ang maingat na paghahanda kong libingan para sa iyo at sa buong pamilya Liu. Sa gabing ito, may ilang siguradong hindi makakatulog. Kinabukasan ng umaga, tumigil ang ulan ngunit madilim pa rin ang kalangitan. Parang gusto nitong lamunin ang mga tao. Nakaupo ako sa opisina sa pinakamataas na palapag ng He Group, hawak ang isang tasa ng bagong giling na itim na kape. Nakatuon ang aking tingin sa malaking display screen sa harap ko. Eksaktong 8:00. Ilabas mo, mahinang utos ko sa sekretarya na nakatayo sa likod ko. Isang pulang dokumento na may matingkad na pulang selyo ng He Group ang naipost sa homepage ng opisyal na website sa takdang oras. At ipinadala sa lahat ng kasosyo sa pamamagitan ng internal network ng kumpanya. 3 lamang ang nilalaman. Una, ganap na wakasan ng lahat ng estratehikong kooperasyon sa Liu Group at mga subsidiary nito. Magkakabisa kaagad. Pangalawa, batay sa mga probisyon ng kontrata, agad na simulan laban sa Liu Group. Ang proseso ng pagbawi para sa 3 overbridge fund na nagkakahalaga ng 320 milyong, limitado sa 24 oras upang bayaran. Pangatlo, ang departamento ng legal ng He Group ay maglalaan ng karapatang magsampa ng demanda laban sa mga paglabag sa pananalapi ng Liu Group. Parang malalim na bomba ito sa tubig. Direktang itinapon sa dagat ng negosyo na puno na ng alon. 9:00 na media. Pagbukas ng stock market, walang pagkakataong lumaban ang presyo ng stock ng Liu Group. Direktang bumagsak ito at nasil na may mataas na volume ng benta na 500,000 lots. Ang mga berdeng numero ay nakatatak sa aking mga mata na nakakapagpasaya. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang aking cellphone. Lahat ay mula sa mga boss ng upstream at downstream ng supply chain ng Liu. Sila ay mga eksperto. Kapag umatras ang malaking puno ng He, ang marupok na chain ng pondo ng Liu. Parang gawa sa papel. Director He, babagsak na ang pamilya Liu. Director He, hindi pa namin nababayaran ang aming mga pagbabayad. Ano ang gagawin namin? Hindi ako sumagot sa anumang tawag. Itinakda ko lamang ang cellphone sa silent mode at itinapon ito sa gilid. Itinapon ko sa tabi. Tumayo ako at inayos ang aking suit at kurbata. Pupunta ako sa Liu Group para kolektahin ang utang. Ang gusali ng Liu Group ay abala ngayon. Ang lobby sa unang palapag ay puno ng mga nagpoprotesta na may mga banner na humihingi ng pagbabayad. Ang mga security guard ay abala sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa kabilang banda, sa conference room sa tuktok na palapag, ang kapaligiran ay mas masikip pa. Nang pumasok ako, nakatayo si Liu Ruyan sa head ng mahabang mesa, hawak ang nakaprint na pulang dokumento. Ang kanyang mukha ay mas masahol pa kaysa sa maulap na kalangitan sa labas. Ang mga shareholder ay nakaupo sa magkabilang panig ng conference table, ang bawat isa ay namumutla. Tinuturo nila si Liu Ruyan at nagtatanong, Director Liu, ano ang nangyari sa pag-withdraw ng pamumuhunan ng pamilya He? Paano natin pupunan ang puwang na 300 milyon? Bumagsak na ang presyo ng stock. Nawala ang 10-10 bilyon sa halaga ng merkado. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Noong una, ikaw mismo ang nangako na susuportahan tayo ng He family ng walang kondisyon. Ngayon, sobrang sakit na ng ulo ni Liu Ruyan sa mga intriga. Padabog niyang ibinagsak ang mga dokumento sa mesa. Sobra na si Heda, ano ba ang pinagtatalunan niyo? Nagtatampo lang sa akin si Hikyang. Sa loob ng 2 araw, mapipilit ko siyang ibalik ang pera. Nagtatampo, hahalikan ko lang siya. Tumulog ang mga sapatos na katad sa sahig na marmol. Agad na lumingon ang lahat. Nang makita ako ni Liu Ruyan, may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata, na agad ding napalitan ng mapagmataas na ugali. Hikyang, sa wakas ay dumating ka rin. Suminghal siya at nag-cruise ang mga braso. Alam kong hindi mo ako matitiis. Ano, nakapag-isip ka na ba? Ngayong nandito ka na. Maglabas ka na agad ng pahayag na maling na ipadala ang mga dokumento kaninang umaga. Pag-iisipan ko kung patatawarin kita sa dungis mo kagabi. Ang katabi niyang si Lin Yu ay nakasuot ng mamahaling suit ngayon.
Halatang binili gamit ang pera ko. Nang makita ako, kusang kumubli siya sa likod ni Liu Ruyan. Pero nang makita niyang puro pamilya Liu ang nasa paligid, dumiretso siya ng tayo. AKZ, ang mag-asawa ay nag-aaway sa kama, nagkakasundo sa higaan. Hindi mo naman siguro gustong paglaruan ang kumpanya. Sumabat si Lin Yu nang may pang-uuyam. Sa paggawa nito, mukha kang walang modo. Hindi ko man lang siya tiningnan. Dumiretso ako sa bakanteng upuan sa harap ng mesa ng pagpupulong. Hinila ko ang upuan at umupo. Maaaring nagkamali si General Liu. Kumuha ako ng liham ng abogado mula sa aking briefcase. Ipinadulas ko ito sa harap niya sa kahabaan ng mesa. Nandito ako para ipaalam sa inyong lahat. Dinurob niya ang liham ng abogado. Ibinato niya ito sa akin. Ikyang, nangahas ka. Gusto mo ba akong pahirapan hanggang sa mamatay? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sumandal ako sa likod ng upuan, kalmado ang tono. At saka, Yilin, maganda ang suot mo. Sayang lang. Malapit na itong mapalitan ng damit ng bilanggo. Anong ibig mong sabihin? Namutla ang mukha ni Lin Yu. Pagkasabi niya nito, muling bumukas ang pinto ng conference room. Sa pagkakataong ito, hindi mga supplier na naniningil ang pumasok, kundi 4 na pulis na nakasuot ng uniforme. Ipinakita ng nangungunang opisyal ang kanyang badge, na tinitingnan ang lahat ng tao tulad ng isang lawin. Sino si Lin Yu? Agad na natahimik ang buong conference room. Nanginginig ang mga binti ni Lin Yu. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ni Liu Ruyan. Umiiyak ang boses niya. Ruyan, tulungan mo ako. Hinarang siya ni Liu Ruyan sa harap niya, nagpanggap na kalmado. Opisyal. Siya ang espesyal na consultant ng sining ng aming kumpanya. May mali ba kayo? Narito tayo sa board of directors ng Liu Group. Lumapit ang opisyal na may malamig na mukha. May nagulat ng pagnanakaw sa bahay. Ang mga bagay na ninakaw ay nagkakahalaga ng 2.6 milyong Montblanc Limited Edition na antigong fountain pen. Ayon sa pagsubaybay at investigasyon, ang gamit na yon ay kasalukuyang nasa kay Lin Yu. Pagnanakaw. Tumili si Liu Ruyan. Ibinigay iyon sa akin ni Hikyang. Ibinigay ko iyon kay Lin Yu. Bakit ito tinatawag na pagnanakaw? Ngumisi akong nagsalita. Miss Liu, pakiusap, mag-ingat sa iyong mga salita. Ang panulat na iyon ay personal kong koleksyon bago ako ikasal. Hindi ko pa iyon ibinigay sa kahit kanino. Kahapon, pinaalalahanan ko na kayo sa party na nakaw na gamit iyon. Dahil matigas ang ulo ninyo, kailangan ko na lang gawin ang aking trabaho. Kapkapan, kumaway ang opisyal. 2 pulis ang humarang at pinigilan si Lin Yu. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako maaaring arestuhin. Isa akong artista. Nagpumigla si Lin Yu. Ngunit sa harap ng mga profesional na paraan ng pagpigil, ang kanyang kaunting lakas ay kasing katawan ng isang sisiw. Sanay na kinuha ng pulis mula sa panloob na bulsa ng kanyang suit. Ang panulat, maliwanag ang ebidensya, napakalaki ng kaso. Sumama ka sa amin sa presinto. Kinuha ng opisyal ang mga posas. Isang tunog ng key-click. Nakakulong ang mga kamay ni Lin Yu. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak si Lin Yu. Biglang kumalat ang amoy ng ihi sa hangin. Sa harap ng lahat, ang pantalon ng henyong pintor na ito ay nabasa ng malaki. Dumaloy ang dilaw na likido sa kanyang pantalon patungo sa mamahaling karpet. Tinakpan ng mga stockholder ang kanilang mga ilong, puno ng pagkasuklam ang kanilang mga mukha. Huwag, Ruyan, tulungan mo ako. Ayaw kong makulong. Ayaw ko talagang makulong. Umiyak si Lin Yu na tumutulo ang sipon at luha. Hindi na siya makatayo dahil nanlalambot ang kanyang mga binti. Puwersahan siyang inilabas ng mga pulis. Lin Yu, gustong sumugod ni Liu Ruyan para agawin siya. Ngunit hinarang siya ng 2 pulis. Miss Liu, huwag po kayong humadlang sa aming tungkulin. Kung hindi, isasama ka namin. Nanigas si Liu Ruyan sa kanyang kinatatayuan, pinapanood ang kanyang kalaguyo. Nahilahin palabas ng conference room. Umalinggaw ang kanyang sigaw sa pasilyo, nagtatagal. Bigla siyang lumingon at tinitigan ako na may pulang mga mata. Hikyang, napakasama ng puso mo. Sisirain mo ang kanyang buhay. Hindi ako ang sumira sa kanyang buhay. Ang kasakiman niya ang sumira. At sa iyong kamangmangan, tumayo ako at inayos ang aking manggas. Mga mahal na shareholder, tapos na ang palabas. Tandaan niyo ang inyong mga utang. Nang ako'y handa nang umalis, may narinig akong pagaspas ng tungkod sa sahig. Iwasan ang pagkakautang. Iwasan ang pagkakautang, galit na sabi ng isang matandang boses. Ang ama ni Liu Ruyan, ang tunay na namamahala ng pamilya Liu, si Old Master Liu, ay inalalayan ng kanyang katiwala. Nanginginig siyang pumasok. Halata na kararating lang niya mula sa ospital. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay halos sunugin si Liu Ruyan. Tay, nang makita ng anak ang ama, naputol ang kanyang pag-arte. Bakit po kayo nandito? Pak, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Liu Ruyan. Ginamit ng matanda ang lahat ng kanyang lakas. Natumba si Liu Ruyan at agad na dumugo ang kanyang bibig. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo at tinakpan ang kalahati ng kanyang namumulang mukha. Walang nagsalita sa loob ng conference room.
Malakas na umubo si Old Master Liu at nanginginig ang kanyang daliri habang tinuturo si Liu Ruyan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Para palagin mo ito, hindi para sirain ang pundasyon ng pamilya para sa isang lalaki. Tiny. Hindi bayaran si Lin Yu, sambit niya habang tinatakpan ang kanyang mukha. Tumahimik ka. Itinaas ni Old Master Liu ang kanyang tungkod para hampasin siya, ngunit pinigilan siya ng katiwala. Ang buong Beijing ay pinagtatawanan tayo. Kahapon sa live streaming, kitang-kita. Dinumisan mo ang pangalan ng pamilya Liu. Ngayon, binawi ni He ang kanyang pamumuhunan, bumagsak ang mga stock, at pinuntahan na tayo ng mga pulis. Nasisiyahan ka na ba? Nasisiyahan ka na ba? Kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang labi. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit matigas pa rin siyang nakatingala. Kasalanan ito ni He Qiang. Naghihiganti siya dahil sa pag-ibig. Basta mailigtas ko si Lin Yu at mapatunayan ang kanyang kawalang sala. Walang bahid ng emosyon sa aking puso. Chairman Liu, bago ko ang aking tawag. Malayo at malamig sa negosyo. Kung sa tingin ni President Liu na wala akong alam tuturuan ko siya kung ano ang mga patakaran. Hindi pwedeng bawasan ang pera at dapat makulong ang tao. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi ko na pinansin ang kaguluhan ng pamilyang ito at lumabas ako ng conference room. Narinig ko ang galit na sigaw ni Old Master Liu at ang iyak ni Liu Ruyan, ngunit wala na akong pakialam. Paglabas ko ng gusali ng Liu, napakasariwa ng hangin sa labas. Sumakay ako sa kotse. Tinanong ng driver, "Yang sa kumpanya po ba?" "Hindi, huwag magmadali." Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang isang surveillance software. Ang ipinapakita sa screen ay may bahid ng kahibangan. Hindi siya nakinig sa mga utos ng kanyang ama na magnilay, ngunit sinamantala ang pagkakataong nahimatay ang matanda at dinala sa ospital at nagkagulo ang mga shareholder. Direkta siyang sumugod sa opisina ng CE. Lumipat ako sa audio monitoring mode. Narinig ko ang hysterical na boses ni Liu Ruyan sa headset. "Ilipat mo agad ang natitirang 50 milyon sa account." Nanginginig ang boses ng CE. "President Liu, hindi pwede ito. Gagamitin sana natin ito para bayaran ang He. Para sa tulay na pautang. At kautusan pa lamang ni Old Master na i-freeze ito. Sino ba ang presidente dito, ako o ikaw?" Sumigaw si Liu Ruyan habang hinahampas ang mesa. "Ako ang mananagot kung may mangyari. Hindi matitiis ni Lin Yu sa presinto. Kailangan ko munang kumuha ng pera para ayusin ang mga bagay-bagay para mapalabas siya. At yung legal team kumuha kayo ng pinakamagagaling. Maglipat na kayo, kung disisante ka na ngayon din." Pero click pagkatapos ng ilang tunog ng keyboard. Nag-vibrate ang cellphone ko. Galing ito sa espiya na ipinadala ko sa finance department ng Liu. Ang mensahe ay simple lamang, isang screenshot ng resibo ng bank transfer. 50 milyon ang nailipat sa isang pribadong account. Ito ang secret account na ginagamit ni Liu Ruyan para palayain si Lin Yu. Tinitigan ko ang screenshot at pinatay ang monitoring. Ngumisi ako ng malamig. Paglustay ng pondo, malaking halaga. At sa panahon na humaharap ang kumpanya sa isang malaking krisis, hindi na ito simpleng pagtatalo sa pera. Ito ay paglabag sa tungkulin. "Krimen, magmaneho ka," sabi ko sa driver. "Puntahan natin ang presinto." "Liu Ruyan, akala mo ba tapos na ito?" "Hindi. Dahil handa kang isugal ang lahat para sa tunay mong pag-ibig. Pagbibigyan kita. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa'yo." Si Liu Ruyan talaga namang nagpakahirap para iligtas ang kanyang tunay na pag-ibig. Ginamit niya ang 50 milyong pondo na binabantayan ko. Ipinagbili niya ang kanyang apartment para makalikom ng piyansa at mapalabas si Lin Yu sa presinto. Sa panahong ito, nakaupo ako sa Ye Lounge ng charity gala, tinitingnan ang mga segundamanong luxury items at mumisi. Pagkalabas ni Lin Yu sa piyansa, isang account na may Yi na Huay Buyu ay nagpost ng 12 mga produkto. 30,000 herms na sinturong limitadong edisyon. 2,000 ilang piyesa ng mga abstract na likha ng sining na minsan ng pinag-agawan ng mga tinaguriang future master artists, 500. Nilagyan ng detalye ang pinakamagandang, ibinenta para mabawi ang pera, lahat ng mga basurang bigay ng dating tangang rich lady. Nakakairita, ibinebenta ng mura, hindi kasama ang shipping fee. Nakatayo sa tabi si Assistant Xiao Chen, pinipigilan ang pagtawa. Ayon sa inyong utos, nag-ayos kami ng ilang anonymous account para bilhin ang lahat ng ito. 50% sa bawat isa, agad nagpadala ang kabilang partido, takot na bawiin namin. Magaling, pinatay ko ang aking cellphone at tumingin sa ibaba. Ngayong gabi ay ang top-tier star-studded charity night ng Jin Circle. Ang entrance fee ay 10 bilyong halaga ng ari-arian. Dumating na si Liu Ruyan. Suot niya ang haute couture gown, kahit na maganda ang kanyang makeup,
hindi nito maitago ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pagiging cakey ng kanyang foundation. Inaalalayan siya ni Lin Yu, walang anumang palamuti ang kanyang pulso. Ang relo na yon ay nasa akin na. Suot niya ang puting suit na hindi kasya sa kanya, malandi ang kanyang mga mata, nagpapakita ng pagiging sakim at duwag. Miss Liu, matagal na kitang hindi nakita. Si Liu Ruyan ay may hawak na baso ng alak, sinusubukang pigilan ang isang nagmamayabang na si Enir Wang. Nang makita ni Enir Wang kung sino ang dumating, agad nawala ang kanyang ngiti at umurong ng kalahating hakbang. Hindi ba't si Miss Liu? Nabalitaan kong nagkakaproblema ang Liu Group sa pananalapi kamakailan, may panahon pa kayong dalhin ang artistang ito. Nanigas ang mukha ni Liu Ruyan, pilit na tumawa at sinabing nagbibiro lang si Enir Wang. Lahat ng iyon ay mga chismis lamang. Malalim ang pundasyon ng Liu Group, hindi mahalaga ang maliit na bagyo na ito. Tungkol naman sa proyektong binanggit niyo noong nakaraan, mayroon akong ideya. Itinaas ni Enir Wang ang kanyang kamay para pigilan siya, may pangungutyang sumulyap kay Lin Yu. Hindi ako nangangahas na makipagtulungan sa pamilya Liu. Baka sa susunod, ang pera ko ay mapunta rin sa kung sinong basta-basta para magbayad ng tuition fee. Kanino ako iyak? Sumabog ang mahinang tawanan sa paligid. Namula ang mukha ni Lin Yu. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, hindi nangahas na magsalita. Tiniis ni Liu Ruyan ang kanyang galit. Huwag mong gawing permanente ang anumang bagay. Kahit na umatras ang pamilya He, narito pa rin ang mga koneksyon ko, Liu Ruyan. Dinala ko si Lin Yu ngayong gabi para ipakita sa lahat ang kanyang mga bagong likha. Basta may pagkakataon. Liu Ruyan, itinulak ko ang pinto ng silid at bumaba sa spiral staircase. Agad na nakatuon ang atensyon ng lahat. Tumahimik ang bulwagan. Mabilis na lumingon si Liu Ruyan. Tumingin sa akin. Komplikado ang kanyang mga mata, galit. Hindi pagpayag at kaunting pagsisisi. Nang makita niya na walang tao sa likod ko. Muli niyang itinayo ang kanyang likod. Ikayang, sabi niya habang naggangalit ang mga ngipin. Anong ginagawa mo rito? Para pagtawanan ako. Naglakad ako sa harap ng entablado. Kinuha ko ang mikropono at tiningnan ang magkasintahan. Pagtawanan ka? Hindi. Kinatok ko ang mikropono. Narito ako para magbigay ng donasyon. Mga giliw, kumalat ang aking boses sa buong bulwagan. Ngayong gabi, bilang panapos na panauhin. Espesyal akong naghanda ng isang batch ng mga misteryosong bagay na ipapasubasta. Ang mga kwento sa likod ng mga bagay na ito ay nakakaantig. Naniniwala akong magiging interesado ang lahat. Sumimangot si Liu Ruyan. Umiikli ang leg ni Lin Yu habang sinusubukang magtago. Ipakita ang mga bagay na ipapasubasta. Pumitik ako ng aking mga daliri. Umiilaw ang Z-screen. Walang mga antigong kaligrapiya at pinta. Ang interface lamang ng second-hand trading platform. Di pinahahalagahang talento. Mga detalye ng produkto, isang relo ng Dandun, isang sinturo ng Hermes, isang pasadyang suite. At ang pinalaking pulang salita, lahat ng ito ay mga basurang bigay ng dating tangang rich lady. Nakakairita, ibinebenta ng mura. Nagkagulo ang lahat. Nagbulungan ang mga tao, pinagpalipat-lipat ang kanilang mga mata sa screen at kay Lin Yu. Hindi ba't ang relong ito ay ipinagmalaki ni Liu Ruyan sa kanyang social media noong nakaraang buwan? Sinabi niyang regalo niya ito sa kaarawan ni Lin Yu. Nakita ko rin ang sinturo na yon. Limitadong edisyon. Kinailangan pang humingi ng pabor ni Miss Liu para bilhin ito. Mga basurang bigay ng rich lady. Hahaha, nakakahiya naman ito. Namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Nakatitig sa screen. Ano ba talaga ito? Nanginginig siya habang tumitingin kay Lin Yu. Natakot si Lin Yu. Hindi niya inaasahan na ako ang bibili. Hindi yon totoo, Sister Ruyan. Pakinggan mo ako. Pinagpapawisan si Lin Yu, kinakabahang kumakaway. Dahan-dahan akong nagsalita. Ang mga bagay na ito ay ipinagbibili online ni Emmeline para makalikom ng pera para sa kanyang mga pangangailangan. Naawa ako sa kanya, kaya't pinabili ko sa iba ang lahat sa mataas na presyo. Nakatutok ang aking mga mata kay Liu Ruyan. Ngayon, ibinibigay ko ang lahat ng ito. Ang perang malilikom sa subasta. Walang bayad na ibibigay sa rehabilitation center para sa mga may kapansanan sa pag-isip, isang mapanuya ang sumilay sa kanyang labi. Umaasa akong matutulungan si Liu na gamutin ng mabuti ang kanyang mga mata. Naghiyawan ang mga tao sa ibaba ng entablado, ang mga kilalang tao ay tumatawa ng sobra, ginagaya. Ang paraan ni He ay pagpatay ng walang awa. Ang kanyang mga mata ang dapat gamutin, sa palagay ko, dapat gamutin ang kanyang utak. Nilisan ni Liu Ruyan ang lahat para sa bagay na ito, ngunit ang taong ito ay biglang. Ipinagbili ang regalong ibinigay niya bilang basura. Tila hinubaran si Liu Ruyan sa publiko. Ang kahihiyan at galit ay sumasagasa sa kanyang mga nerbiyos. Nanginginig siyang itinuro ang screen, ang kanyang boses ay matinis at nagkakawatak-watak. Totoo ba ito? Ipinagbili mo rin ba ako? Sabi mo, anong klaseng tao ako? Nang makita ni Lin Yu na hindi niya maitago, wala siyang magawa kundi lumapit. Ako ang nagbenta. Paano?
Iwinaksi niya si Liu Ruyan, ang mga ugat sa kanyang leeg ay umbok. Nakakatawa, Liu Ruyan, huwag kang magpanggap na dalisay. Nakaban ako ngayon sa buong internet, walang kita, hindi ko kayang kumain. Hindi ko maipagbili ang mga basurang ito, kakain ba ako ng hangin? Mga basura. Nanginginig si Liu Ruyan sa galit, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang relos na yon ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ano ang makukuha ko sa pagsama sa iyo maliban sa pagpapagalitan? Hindi ba ako maglalaan ng paraan para sa sarili ko? Sasabay ba ako sa iyo hanggang kamatayan? Parang tinamaan ng kidlat si Liu Ruyan. Ito ba ang tunay na pag-ibig na iniwan niya ang kanyang asawa? Pinagtaksilan ang kanyang pamilya at nagkasala pa para protektahan. Pak! Parang baliw na sumugod si Liu Ruyan at sinampal ng malakas si Lin Yu sa mukha. Umalis ka! Traitor! Ginastos ko ang pondo ng publiko para sa iyo, ngunit nagawa mo pa akong lokohin at gawin ito sa likod ko. Dari mo akong saktan. Nagpakita ng puot si Lin Yu at itinulak siya pabalik. Nawalan ng balanse si Liu Ruyan at bumagsak sa lupa, natumba ang Champag Tower sa tabi niya. Splash putulin, ipasok ang isang emergency news. Nag-vibrate ang mga cellphone ng lahat. Malaking balita. Naglabas ng emergency statement ang chairman ng Liu Group. Kinuha ko rin ang aking cellphone. Sa video, si Lolo Liu ay nakahiga sa kanyang kama sa ospital na may tubo ng oxygen. Sa determinadong mga mata, nanginginig siyang pinindot ang kanyang pulang fingerprint sa dokumento, ang kanyang boses ay paos ngunit malinaw. Ako, si Liu Jiangwo, ay nagpapahayag dito ng taimtim na si Liu Ruyan ay biglang nag-angat ng kanyang ulo. Tinitigan ang screen ng may sindak, hindi makayanan, kusang inalis si Liu Ruyan. Sa lahat ng posisyon sa Liu Group, epektibo kaagad. Hindi tumigil si Lolo. Habang nasa pwesto si Liu Ruyan, siya ay pinaghihinalaang nag-abuso ng kanyang otoridad at nangulimbat ng mga pondo ng publiko na naging sanhinang. Hindi na mababawing malaking pagkalugi sa grupo. Susundin ng pamilya Liu ang kanyang legal na pananagutan alinsunod sa batas. Bilang karagdagan, i-freeze kaagad ang lahat ng credit card, bank account at real estate sa ilalim ng pangalan ni Liu Ruyan. Mula ngayon, ang lahat ng kanyang pag-ugali ay walang kinalaman sa pamilya Liu. Walang ganitong suwail na inapo ang pamilya Liu. Isang katahimikan na parang kamatayan. Ito ay isang hatol na kamatayan. Ganap ng tapos si Liu Ruyan. Hindi. Umiyak siya, ang kanyang mga kamay na puno ng pulbos ay nasugatan, gumapang at umabot sa screen. Tay, hindi mo ako magagawa nito. Anak mo ako. Niloko lang ako. Sinira ako ni Hikyang. Bumukas ang pinto ng banquet hall. Pumasok ang security at lumapit ang supervisor kay Liu Ruyan at malamig na nag-abot ng kamay. Elra Liu, nakatanggap lang ang organizer ng abiso na nag-expire na ang iyong imbitasyon. Ito ay isang pribadong piging at hindi tinatanggap ang mga walang kwentang tao. Dari niyo akong saktan. Umalis kayo. Ako si Liu Ruyan. Tignan natin kung sino ang mga ngahas na humawak sa akin. Tumayo si Liu Ruyan. Puno ng kahihiyan, marumi at madumi, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng galit. Binuhat siya ng 2 gwardiya na parang patay na aso. Bitawan niyo ako. Hikyang, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako. Alam ko talaga. Habang hinihila papunta sa pinto, desperadong lumingon si Liu Ruyan para magmakaawa. Isang araw na mag-asawa, 100 araw na kabaitan. Hindi mo ako maaaring hayaang gumala sa mga lansangan. Hikyang, iligtas mo ako. Tumayo ako sa ilalim ng spotlight, nakapamulsa at walang ekspresyon. Iligtas ka. Nang palayasin ako para alagaan ang iyong loverboy, nang gamitin mo ang pondo ng publiko para hilahin pababa ang pamilya. Naisip mo ba ang araw na ito? Itinaas ko ang aking baso ng alak at marahang nagbigay ng toast. Mag-ingat ka sa iyong pag-alis. At itong Ginoo na ito. Tumingin ang supervisor kay Lin Yu na patakas na, si Lin Yu ay nagpanggap ng ngiti sa kanyang mukha. Kuya, ako na lang ang aalis. Hindi ko kilala ang babaeng baliw na yan. Itapon din siya palabas. Utos ng supervisor. Sabi ng organizer, yang mga nagbebenta ng peking gamit, mga manloloko. Dinumihan niyo pa ang carpet ng lahat. Huwag niyong saktan. May mga kamay at paa ako. Si Lin Yu, hinablot sa kwelyo at itinapon sa labas. Pareho silang itinapon palabas. Isinara ang malaking pintuan, tinakpan ang alikabok. Bumalik ang musika sa ballroom. Nagpatuloy ang mga bisita sa pag-inuman pero may dagdag na chismis. Bumaba ako sa entablado. Kinuha ko ang Montblanc na ballpen na binili ko pabalik kay Lin Yu. Itinapon sa basurahan. Ang mga bagay na nadumihan, hindi ko na kailangan. Nagmamadaling lumapit ang assistant na si Xiao Chen, seryoso ang mukha. Mahinang sabi, ang balita na kararating lang pagkatapos maglabas ng statement ni ML Liu Yi. Nagkaroon siya ng biglaang stroke sa ospital. Ginagamot siya ngayon. At ano pa?
At, noong iniimbestigahan namin ang overseas account ni Lin Yi, nakita namin ang isang kakaibang daloy ng pera. Hindi napunta kay Lin Yu ang pera, kundi sa isang misteryosong account na nagngangalang Li. Inabot ni Xiao Chen ang tablet. Sa screen, isang malabong litrato. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakikipagtransaksyon kay Lin Yu sa lilim ng Liu Corporation. Hindi makita ang mukha, pero ang tatoo sa pulso niya. Biglang lumaki ang mga mata ko. Asin na ahas. Sobrang pamilyar. 3 taon na ang nakalipas, isang kakaibang aksidente sa sasakyan ang nangyari sa pamilya He. Namatay ang parehong magulang ko. Ang driver na responsable ay may hawak na papel kung saan nakaguhit ang asin na ahas. Hindi lang basta-bastang lalaki si Lin Yu. Habang nakatingin sa litrato, naramdaman ko ang lamig na tumatakbo sa aking ulo. Kung ganun, ginagamit lang ng isang tao si Liu Ruyan at ang totoong gusto nitong saksakin ay hindi ang pamilya Liu kundi ako. Itinapon ko ang tablet at mabilis na lumabas. Pupunta ako sa ospital. Hindi pwedeng mamatay si Emma Liu. May tinatago siya na hindi ko alam. Nakakasilaw ang mga pulang ilaw sa ospital. Umupo ako sa bench sa hallway, pinaglalaruan ang lighter sa kamay ko. Malakas ang tunog ng pagbubukas ng takip. Nasa loob pa rin si Emma Liu, naglalaban para sa buhay. Pansamantalang nawala ang lead tungkol sa misteryosong organisasyon na Li. Amoy disinfectant ang hangin, nakakakulong, nakakasakal. He. Mabilis na lumapit ang assistant na si Xiao Chen. Binasag niya ang katahimikan. Inabot niya sa akin ang tablet. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Parang nagpipigil ng tawa o nakakita ng dumi. May nangyari sa 2 taong pinapabantayan mo. Sa screen, isang high-definition na video na kumakalat. Ang oras ng pag-publish ay 10 minuto ang nakalipas. Umabot na sa milyon ang views. Simple ang pamagat, pagbagsak. Labanan sa slum ng mayaman at lalaking umaasa sa babae. Pinindot ko ang play. Nanginginig ang kamera. Ang background ay ang tipikal na handshake building sa slum. Bakbak ang pintura sa dingding. Ang mga wire ay nakapulupot na parang spider web. Sa pamamagitan ng bintana sa unang palapag na walang kurtina, malinaw na makita ang isang murang apartment na mas mababa sa 10 metro kwadrado. Suot ni Liu Ruyan ang gown na nadumihan ng alak kagabi. Magulo ang buhok niya na parang pugad ng manok. Nakabaluktot sa isang dilaw na single bed. May hawak na isang bowl ng instant beef noodles. Ang prinsesa na noon ay umiinom lang ng Evian water at kumakain lang sa Michelin restaurants ay ngayon kumakain ng instant noodles. Hindi niya pinapansin ang sabaw na tumatalsik sa kanyang mukha. Si Lin Yu ay nakaupo na nakakrus ang mga binti sa nag-iisang plastic na upuan. Hawak ang kanyang telepono, nakangiti na parang tanga. Ayu. Sa video, ibinaba ni Liu Ruyan ang bowl ng noodles, garalgal ang boses. May pagmamakaawa habang hinahatak niya ang manggas ni Lin Yu. Ang sakit ng katawan ko. Pwede bang manghiram ng 200 piso? Gusto kong bumili ng gamot. Lumayas ka. Si Lin Yu na parang kinagat ng langaw. Biglang iniwas ang kamay niya. Naiinis. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi mo. Tumama si Liu Ruyan sa dingding at biglang namula ang kanyang mga mata. Nandidiri ka sa akin. Lin Yu, dahil kanino ako naging ganito? Wala akong pera ngayon. Kahit ang pera para tumira sa lugar na to, nakuha ko sa pagbenta ng lumang bahay ko. Kasalanan mo rin yan. Hindi man lang tumingala si Lin Yu. Mabilis na nagtatype ang kanyang mga daliri sa screen. Hindi niya maitago ang ngiti. Natigilan si Liu Ruyan. Dahil sa instinct ng babae, nakaramdam siya ng mali. Bigla siyang sumugod at inagaw ang telepono ni Lin Yu. Sino ang kausap mo? Ba't ang pangit ng ngiti mo? Ibalik mo sa akin. Baliw ka. Natakot si Lin Yu. Tumayo siya at inagaw ito pabalik, pero nakita na ni Liu Ruyan ang screen. Sa ilalim ng high-definition na kamera, ang hindi ka nais-nais na chat history ay malinaw na nakunan. Ang profile picture ng kausap ay may rosaryo at ang inya ay Fugi Huakay ng babae. Sa litrato, mukhang lampas 50 na siya at nakasakay sa kabayo. Ang gintong kwinta sa liig niya ay mas makapal pa sa daliri. Sinta kong Lin Yu, nakakainis na yang gurang na yan. Mas mahal ako ng sinta ko. Bulaklak ng kayamanan, maliit na anghel. Mamaya ako pupunta, Sinta, huwag kang magbilang. Ibinili kita ng bagong relo, Sinta. Nag-transfer ako ng 52,000 yuan. Salamat, Sinta kong Lin Yu. Ang ganda ng sinta ko. Mas magaling pa kay Liu Ruyan na puro drawing lang. Mahal na mahal kita sa ganitong panahon, sa video. Ang kamay ni Liu Ruyan na nakahawak sa telepono ay nanginginig ng husto, namumuti ang mga buko. Gurang, puro drawing lang. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang dati niyang magandang mukha ay baluktot na parang demonyo. Lin Yu. Iniwan ko ang lahat para sayo, ginamit ko ang pondo ng kumpanya para sayo, pati si Hikyang ay iniwan ko para sayo. Tapos niloloko mo ako sa matandang babaeng yan. Pak, ibinagsak ni Liu Ruyan ang telepono sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak ng screen ay malinaw na naririnig sa masikip na apartment. Ang pagbagsak na to ay tuluyang sumira sa pagkukunwari ni Lin Yu.
Tinitigan niya ang basag na telepono, ang gulat sa kanyang mga mata ay biglang naging bangis. Liu Ruyan, paano mo nagawang sabihan ng ganun ang sugar daddy ko? Mabilis na sumugod si Ling Yu. Hinablot ang buhok ni Liu Ruyan at itinulak siya ng malakas sa madumi at maalikabok na sahig. Sumigaw ng malakas si Liu Ruyan. Bago pa man siya makabangon, ang paa ni Ling Yu ay sumipa sa kanyang tiyan. Akala mo ba mataas ka pa ring uring mayaman? Itinuro siya ni Ling Yu gamit ang daliri, tumalsik ang laway. Ang dating maamong mukha niya ay mukhang basagulero sa palengke. Tignan mo nga muna ang sarili mo sa salamin. Matanda ka na at bobo pa. Puno ng kulubot ang mukha mo. Kung wala ka ng pera, sino ang magmamahal sa'yo? Dati sinusuportahan kita dahil sa pera. Ngayon isa ka ng palaboy. Hindi ka man lang kasing ganda ng kuko ng lola na yon. Ling Yu, nanginig sa galit si Liu Ruyan, parang baliw siyang tumayo mula sa sahig. At umatake kay Ling Yu. Lalaban ako sa'yo. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang buhay ko. Nagpambuno ang dalawa mula sa loob ng bahay hanggang sa labas. Natumba ang basurahan sa harap ng pinto, kumalat ang basura. Kinagat ng mahigpit ni Liu Ruyan ang braso ni Ling Yu. Hinihila ni Ling Yu ang buhok niya at ipinupukpok sa pader. Sumilip ang mga kapitbahay. May kumuha ng telepono para mag-video. May kumakain ng butong pakwan at naghihiyawan. Mabuti nga sa kanya, hindi ba yan yung Liu na mayaman? Parang basagulera. Yan ang tunay na pag-ibig. Napakaganda. Ang huling kuha sa video ay si Ling Yu na sinipa si Liu Ruyan. Sa maruming kanal at nagpakita ng gitnang daliri sa kamera. Nakahandusay si Liu Ruyan sa kanal. Gulo-gulo ang buhok, may halo ng dugo at putik ang mukha niya. Walang buhay ang mga mata niya. Ang mga katagang tignan mo nga muna ang sarili mo sa salamin ang naging huling patak. Pinatay ko ang video. Wala akong maramdaman, nagulat pa nga ako. Ito ang sinapit niya dahil sa tinatawag niyang pag-ibig. Nakakatawa. Presidente. Ipapasupress ba natin yung hot search sa iyo? Tinitigan ni Xiao Chen ang mukha ko ng maingat. I suppress. Ibinato ko sa kanya pabalik yung tablet. Inayos ko ang manggas ko. Bakit kailangan isuppress? Ang gandang family drama nito. Kung hindi makikita ng buong syudad, sayang naman ang talento ni MLU. Naiintindihan ko. Dadagdagan ko pa ang apoy. At saka, may kinuha akong dokumento mula sa aking bulsa. Galing yan sa abogado kanina. Dahil gulo-gulo na ang pamilya Liu. Tutulungan ko na silang ayusin yan. Binuksan ko ang panulat at pumirma sa dulo ng dokumento. Kumakaskas ang dulo ng panulat sa papel. Ito ang kasunduan sa pagbili ng mga importanteng ari-arian ng Liu Group. Simula ngayon, ang Liu Group ay tuluyang mawawala sa syudad. Ang papalit dito ay ang iTech. Maglabas kayo ng press release. Tumayo ako. Tiningnan ko ang pulang ilaw sa screen. Sabihin sa media na formal nang binili ni Hikyang ang lahat ng magagandang ari-arian ng Liu Group. Tungkol naman sa mga utang, hayaan na yun ni MLU. Kasabay nito, sa lansangan ng mahirap na lugar humupa ang bagyo. Amoy kanal sa hangin. Parang kaluluwa si Liu Ruyan na nakaupo sa gilid ng daan. Hindi na makita ang orihinal na kulay ng kanyang damit. Nawala ang isang sapatos niya. Dumudugo ang paa niya dahil sa bubog. Pinagtatawanan siya ng mga dumadaan. Para siyang unggoy na nakatakas sa sirko. Hindi niya marinig. Umuulit sa kanyang tenga ang masasakit na salita ni Ling Yu. Matanda, bobo, gurang. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang mga daliri niya ay nakaramdam ng magaspang na balat. At tuyong dugo. Talo. Talo ng tuluyan. Wala ng pera, wala ng kapangyarihan, pati ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya. Ay isa lamang mainat na binalangkas na panlilinlang. Sa sandaling ito, ang malaking screen sa mall sa tapat ng kalye ay biglang lumiwanag. Iyon ang pinakamalaking Z-screen sa sentro ng lungsod, na karaniwang nagbo-broadcast ng mga patalastas para sa mga nangungunang luxury brand sa pagkakataong ito. Lumabas sa screen ang larawan ni Hikyang, nakasuot siya ng itim na suit na angkop, nakatayo sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, ang kanyang aura ay napakalakas na hindi siya kayang tingnan ng mga tao. Iyon ang live na pinapalabas sa press conference. Opisyal na inanunsyo ng He Group na kumpleto na ang pagkuha at muling pagsasaayos ng mga pangunahing asset ng Liu Group. Simula ngayon, ang Liu Group ay pinalitan ng pangalan na Li Technology, ang boses ng host. Kumalat sa buong kalye sa pamamagitan ng malalaking speaker, biglang nag-angat ng ulo si Liu Ruyan. Sa mga mata na parang abo, nang makita niya ang dalawang salita ni Hikyang, biglang sumilay ang kakaibang liwanag. Iyon ang kanyang kumpanya, iyon ang pinaghirapan ng kanyang lolo, ngayon. Nasa mga kamay na ni Hikyang, binili niya ang Liu Group, bulong ni Liu Ruyan sa kanyang sarili. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga tuyong labi, hindi niya hinayaan na mabangkarote ang Liu Group, pinanatili niya ang kanyang kumpanya, isang nakakabaliw na ideya. Lumago ng ligaw sa kanyang nagugulong utak, kung talagang galit sa kanya si Hikyang. Bakit pa siya gagastos ng malaking halaga para bilhin ang gulo na ito? Bakit hindi niya hayaan na bumagsak ang Liu Group?
Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na nasa puso niya pa rin ang pamilya Liu, nangangahulugan ito na nasa puso niya pa rin siya. Iyon na iyon, biglang tumawa si Liu Ruyan, ang ngiti sa kanyang mukha na puno ng dumi. Nagsulat ng isang partikular na nakakatakot, nagagalit siya sa akin, naghihiganti siya sa akin. Hanggat handa akong yumuko, hanggat handa akong umamin ng pagkakamali, siya ang prinsesa ng mundo ng pera. Sa nakalipas na 3 taon, si Hikyang ay naging masunurin sa kanya, hindi niya magawang sabihin kahit isang salitang matigas. Paano niya masasabi na hindi na niya mahal? Ang lahat ng ito ay dahil kay Linyu, dahil nabigyan siya ng paningin ni Linyu. Nabulag ang kanyang mga mata na nakasakit sa puso ni Hikyang, ngayon nakikita na niya ang tunay na kulay ni Linyu. Hanggat babalik siya para humingi ng tawad kay Hikyang, hanggat luluhod siya para magsisi, patatawarin siya ni Hikyang. Kung sa bagay mag-asawa sila, hahanapin ko siya. Nagpumilit na tumayo si Liu Ruyan, hindi alintana ang matinding sakit sa kanyang mga paa, sumuray siya patungo sa gitna ng kalsada. Hihingi ako ng tawad sa kanya para makipagbalikan, sasabihin ko sa kanya na nagkamali ako, mahal ko siya. Para siyang baliw na tumatakbo sa mga sasakyan, na nagdulot ng nakabibinging tunog ng preno at mga mura mula sa mga driver. Ngunit wala siyang pakialam, ang tanging nakikita niya ay ang figura ng lalaking iyon sa malaking screen. Iyon ang kanyang huling lifeline, iyon din ang kanyang tanging pag-asa na makabawi hanggat makikipagbalikan siya. Siya pa rin ang mataas at makapangyarihang sige ng He, ang mga nanlait at nagtaksil sa kanya. Lahat sila ay magbabayad ng presyo. Hikyang, hintayin mo ako, iniunat ni Liu Ruyan ang kanyang kamay patungo sa screen. Na may pangarap na ngiti sa kanyang mukha, nawala siya sa gabi na may pagpilay-pilay at sa hallway ng ospital. Pinapanood ko ang footage ng surveillance na nagmumula sa aking cellphone. Ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga brilyante, na nagpapaliwanag sa buong hall na parang araw. Ang Champagne Tower ay nagpapakita ng naguguluhang liwanag, ang mamahaling pabango, at ang eleganteng musika ng violin ay umaagos sa hangin. Ngayong gabi ay ang seremonya ng paglulunsad ng bagong grupo, nakatayo ako sa gitna ng entablado, sa likod ko ay ang orihinal na pag-aari ng Liu Group. Ngayon ay muling naayos na ang malawak na imperyo ng negosyo, sa ibaba ng entablado, ang mga bigating tao sa negosyo na dating umiiwas sa pamilya Liu. Sa sandaling ito, itinaas nila ang kanilang mga baso, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-uuyam at sabik ng ngiti. Hizong, congratulations, congratulations. Ang pag-aayos na ito ng mga asset ay isang operasyon na parang libro ng pag-aaral. Matagal ko nang nakita na nasa kamay ng mga babae at bata ang Liu Group. Ay isang malaking pag-aaksaya ng kayamanan, ngayon na nasa mga kamay na ni Hizong, ito ay tunay na nararapat. Nakasukbit ang isang kamay ko sa aking bulsa, ang isa ko pang kamay ay nakataas ang baso, bahagya akong sumasang-ayon. Narinig ko na ang maraming ganitong uri ng kasamaan, Hikyang. Isang malinaw at kaaya-ayang boses ng babae ang tumunog sa aking tabi, nakasuot si Suman ng isang itim na gown na angkop, hawak ang red wine sa kanyang kamay. Tumayo siya sa tabi ko, siya ang panganay na anak ng pamilya Su, at ang pinakamalaking kooperasyon sa muling pagsasaayos na ito. Hindi tulad ng maniwang si Liu Ruyan na nasira sa pagpapalayaw, si Suman ay nagpapakita ng isang uri ng kalupitan na lumalaban sa dagat ng negosyo. Anong tinitingnan niya? Sinundan niya ang aking tingin sa labas ng sahig hanggang kisaming bintana. Wala, binawi ko ang aking tingin at nagtoist sa kanya. Nakakita lang ako ng ligaw na pusang naliligaw, tinaas ni Suman ang kanyang kilay, hindi na siya nagtanong. Marunong lang siyang humawak sa aking braso at bumaling para harapin ang mga dumadagsang bisita. Halika na, ikaw ang bida ngayong gabi. Huwag mong hayaan na maghintay ang lahat. Sa sandaling ito, ang orihinal na maayos na pasukan ng ballroom. Biglang may ingay, sa pamamagitan ng makapal na soundproof glass, ang ingay sa labas ay hindi marinig. Ngunit nakikita ko ang ilang security guard na humaharang, ang babae ay nakasuot ng isang lipas na sa panahong Chanel na mapusyaw na rosas na gown. Kilala ko ang damit na yon. Iyon ang regalo ko sa kanya 3 taon na ang nakalilipas noong bagong kasal kami. Noon, inisip niyang napakapangit ng kulay at hindi man lang niya ito naisuot kahit isang beses. Nakatambak lang ito sa pinakadulo ng kanyang aparador at napupuno ng alikabok. Ngayon, ang gusot-gusot na damit na ito ay kasya sa kanyang katawan na pumayat at halos hindi na maganda ang hugis. Parang maluwag at parang batang nagsusuot ng damit ng matanda. Si Liu Ruyan yon. 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nang huli ko siyang makita, pero parang tumanda siya ng 10 taon. Ang kanyang buhok na dati ay maingat na inalagaan ay tuyo at gusot-gusot. Ang kanyang mukha ay may makapal na makeup na nagkakalamat, sinusubukang takpan ang pasa sa kanyang pisngi. Iyon ang sugat na ginawa ni Lin Yu sa kanya sa slum. Kumakaway siya ng isang lumang handbag sa kanyang kamay at itinutulak ang mga tao sa kanyang harapan na parang baliw. Bumubuka at sumasara ang kanyang bibig. Tila may isinisigaw. Si Liu Ruyan yon.
Sinipat ni Suman ang kanyang mga mata. May bahid ng pagtataka sa kanyang tono. Paano siya naging ganito? Siguro nakikipagsapalaran lang sa buhay. Sumimsim ako ng kaunting alak. Kalmado ang tono ko na parang pinag-uusapan ang panahon ngayon. Ang security captain sa may pintuan ay pamilyar ang mukha. Siya mismo ang dating sundalo na nagpahirap kay Linyu noong unang beses, ang isa na sumunod sa utos ko na hilahin siya palabas. Sa pagkakataong ito, nakatayo siya ng tuwid, na parang isang toreng bakal, at humaharang kay Liu Ruyan. Tila nakilala siya ni Liu Ruyan. Hinawakan niya ang manggas nito at sumisigaw, itinuturo ako sa loob ng ashtray, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang sarili. Siguro sinasabi niyang asawa siya ni Hikyang, siya ang may-ari ng lugar na ito, at iba pang kalokohan. Walang ekspresyon ng kapitan. Hindi man lang siya sumimangot. Magalang at malamig lang siyang sumaludo sa isang pamantayang paggalang militar. Pagkatapos ay hinarang niya ang daan ni Liu Ruyan. Sa pamamagitan ng bintanang babasagin, malinaw kong nabasa ang kanyang mga labi. Paumanhin, bawal pumasok ang mga hindi otorisadong tao. Natigilan si Liu Ruyan. Kay laking kabalintunaan ng tagpong ito. Noong mataas pa siya, inutusan niya ang security guard na ito na itapon ang mga hindi otorisadong tao. Ngayon, siya na ang hindi otorisadong taong hinarang sa labas. Tila hindi sumuko si Liu Ruyan. Bigla siyang sumugod sa bintanang babasagin, idinikit ang buong katawan niya sa malaking salamin. Nabago ang hugis ng kanyang mukha dahil sa pagdiin. Kumalat ang kanyang makeup dahil sa luha at pawis. Dumaloy ang itim na eyeliner sa kanyang buong mukha. Baliw niyang pinagpapalo ang salamin. Kinakamot ng kanyang mga kuko ang salamin. Kahit hindi ko marinig ang tunog, nararamdaman ko. Ang uring iyon ng desperasyon. Hikyang, tingnan mo ako kahit isang beses. Ako si Ruyan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na. Papasukin mo ako. Pakiusap, iwi mo ako. Napansin din ng mga panauhin sa paligid ang tagpong ito. Tumigil ang lahat sa pag-uusap at tumingin ng may pagtataka at panunuya. Diyos ko! Iyan ba ang panganay na anak ng pamilya Liu? Bakit parang pulubi? Nabalitaan kong dahil sa lalaking yon. Naubos na niya ang kanyang yaman. Ngayon ay may utang pa siyang napakalaking halaga. Kaya. Kung alam ko lang sana, hindi na sana nangyari ito. Hindi niya pinahalagahan ang isang mabuting lalaki tulad ni Hikyang. Mas gusto pa niyang maghanap ng tunay na pag-ibig sa basurahan. Dapat akong umupo ng matatag na parang isang estatwa, naghahandang ayusin ang aking mga manggas. Lumingon ako upang humarap sa bintanang babasagin. Sa sandaling iyon, nakita ni Liu Ruyan ang aking mukha. Natigilan siya. Agad na napalitan ng pagmamakaawa ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Idinikit niya ang kanyang mukha ng mas malapit. Nakahilera ang luha at sipon sa bintana. Walang tigil niyang tinatawag ang aking pangalan, puno ng pamimighati ang kanyang mga mata. Siguro iniisip niyang lalambot ang puso ko tulad ng dati. Lalabas ako, papatungan siya ng coat, at lilinisin ang kanyang gulo. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan hanggang sa nakatayo na ako sa harap niya. Nagkatitigan kami sa layong wala pang 1 sentimetro. Sa pagitan namin ay ang makapal at hindi masisirang bulletproof glass, na parang isang hindi malalampasan na bangin. Tinitigan ko ang kanyang mukha na puno ng luha at sipon. Akala ko makakaramdam ako ng kasiyahan sa paghihiganti, o kaya ay sakit ng puso. Pero kakaiba, wala akong nararamdaman. Walang galit. Walang pag-ibig. Walang puot at walang awa. Parang naglalakad ako sa kalye at nakakita ng isang hindi pamilyar na estranghero na nadulas at nahulog sa isang putikan. Siguro titingin ako ng ilang sandali, pero hindi ako titigil. Ang aking mga mata ay kasing kalmado ng isang lawa ng patay na tubig. Natigilan si Liu Ruyan. Nakita niya sa aking mga mata ang kanyang kawawa at marumi na sarili. Pero hindi niya nakita ang dating Hikyang na puno ng pagmamahal para sa kanya. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Napapanahong lumapit si Suman sa aking tabi at natural na kumapit sa aking braso. Tinapik niya ang baso ko. Hinihintay ka pa rin ni Director Wang doon para pag-usapan ang susunod na quarter. CJ, sagot ko ng walang sigla. Sa huling pagkakataon, sinulyapan ko ang bintana sa labas. Ang tingin na iyon ay magaan at walang anumang bigat. Pagkatapos ay tumalikod ako, iniwan sa kanya ang isang walang awa na likod. Tara na. Sabi ko kay Suman. Hindi na ako lumingon. Tila may narinig akong bumagsak sa lupa sa likuran ko. Si Liu Ruyan ay nanghihina sa malamig na marmol na sahig. Nagtaasan ang baso ang dalawa, tila magkaribal. Para silang mga kalaban. Iyon ay isang ulap na hindi niya kailanman maaabot, at siya'y nabubulok na lamang sayo. Hanggang sa sandaling ito, saka lamang niya lubos na naunawaan na hindi lamang isang asawa ang nawala sa kanya. Hindi lamang isang pangmatagalang pagkain. Ang nawala sa kanya ay ang kanyang buong mundo. At ako, ay matagal nang nagliliwanag sa isang kinabukasan na wala siya.